Ayon kay Doc Angelo Dave Javier, isang cardiologist sa Calgary at dating presidente ng Filipino-Canadian Association ng Sudbury, marami raw sa mga pasyente ang namimiligro dahil sa cholesterol deposit sa blood vessels o atherosclerotic cardiovascular disease. Ito yung uri ng mga sakit sa puso na nagdudulot ng heart attack, ng mga bara sa mga ugat sa iba't ibang parte ng katawan, nagdudulot ng stroke or peripheral arterial disease. Pwede raw makaiwas sa nasabing sakit kung magiging mapanuri sa mga kinakain at madalas na pag-ehersisyo kahit bata pa. Ani Javier, umiwas daw sa tinatawag na fad diets at kumain ng balanse para sa puso. Mainam daw isama sa diet ang pagkain ng steamed at grilled na gulay, isda at lean meats. 150 minutes naman daw ng ehersisyo araw-araw ang kailangan, kahit pahinto-hinto, ang angkop para sa malusog na puso. Hindi raw kailangan mag-gym, pwede raw ang paglalakad, pagsasayaw o iba pang aktibidad na maaaring isingit sa trabaho. Umiwas din daw aniya sa mga bisyo, stress at pagpupuyat. Isa pa sa mga pinapalaganap ni Doc Javier ang impormasyon ukol sa congenital heart disease o ang mga pinanganak na may sakit sa puso na matagal aniyang pinag-aralan bilang espesyalista. Ito yung mga inborn heart conditions, gaya ng mga butas sa puso or mga iba't ibang abnormality sa puso, sa valve at sa muscle ng puso. Ang kagandahan daw dito sa Canada, maaaring magpa-fetal echocardiogram para masuri kung may congenital heart disease ang bata bago pa maipanganak. Hindi raw lahat ng buntis required nito. Kadalas ay anatomic scan lamang daw ang ginagawa kung walang family history ng inborn heart disease ang mga magulang ng bata. The past, decade, meron na ring mga interventions na ginagawa sa mga buntis sa puso ng baby habang nasa uterus pa sila. Ikatlong isinusulong nila ay ang kaalaman na kung minsan iba ang pag-manifest ng heart disease sa mga lalaki at babae. Paalala ni Doc Javier, huwag mag-atubiling kumonsulta sa GP. Pwede sila mag-request ng mga tests like yung mga sinasabi natin kanina na ECG, mga stress test, mga ultrasound of the heart or echo. So doon magsisimula. So I think yung awareness lang na yung mga babae minsan hindi typical mag-present. Pero wag naman magpapanik kung sumasakit yung likod or yung balikat or yung baba. Hindi naman lahat ng yon dahil sa puso. So kaya importante kung may mga sintomas na ganon, magpatingin pa rin sa inyong mga doktor, sa inyong mga GP. Or kung paulit-ulit, kung yung sakit nararamdaman with activities, like kapag naglalakad, pumapanik ng hagdan, sumasakit yung balikat, sumasakit yung likod, yun yung ilan sa mga parang palatandaan na baka hindi lang sa joint yung problema or baka hindi lang siya muscle, but may posibilidad na baka sa puso din yon.